Shabbat Shalom po mga kapatid, mga kaibigan. Welcome po sa programa natin. At pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga kautusan. Ano? At bago po tayo magsimula, ay tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli binigyan niyo kami ng pagkakataon upang kami po ay usap at makapag-share ng inyong salita patungkol sa inyong mga kautusan. Nawa Panginoon ay bigyan niyo po kami ng gabay at biyaya, Panginoon, upang ito po ay mai ibigay namin ang aming natutunan, Panginoon, na itinuro niyo rin po sa amin patungkol sa inyong mga kautusan. Nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita sa puso ng bawat isa po, upang ito po ay magbunga at magbigay ng kaluguran at glory sa inyong pangalan, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So sa mga nakaraang lesson, pinag-usapan natin ang patungkol kay Pablo, na kung saan ay siya ay talagang tinangkilik niya, talagang itinuro niya ang Torah. Hindi po siya lumihis dito, no? At yung ibang mga theologians natin ay sinasabi nila na ang law daw ay o ang batas ng batas ni Moses na naisulat sa Biblia na tinatawag ng iba na lumang tipan, na actually mali po 'yon, hindi po siya Old Testament, kundi siya po ay Tanakh or Torah, no? Nadi-divide daw ito sa tatlo: ceremonial law, judicial law, tsaka moral law. Yung ceremonial law, inalis na ro yun. Judicial law, inalis na rin. Moral law na lang natitira at optional pa, no? Pero hindi po ito totoo kasi ang salita po ng Panginoon ay hindi nawawala. Hindi po ito nagbabago at hindi po ito ay lumuluma, no? Sabi nga ng Panginoong Yeshua sa Mateo 5:17 na kung saan ay mauna pang mawawala ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liitan na na letra ng 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 Torah ay hindi mawawala. Ito po yung tinatawag na Yod, no? Ito yung 10th letter ng Hebrew alphabet, Yod, no? So parang kuwit lang siya. Kaya hindi po ito pwedeng mawala kasi una, dito nagsisimula ang pangalan ng ating Panginoon, ano? Ang Panginoong Yeshua, tsaka ang Panginoon nating Ama, no? So nagsisimula sa Yod. Napag-usapan din natin na yun nga, ang iba ang sinasabi nila na wala na yung law kasi sinabi ni Moses ni Paul, na wala na. Pero hindi po ito totoo, no? Actually, si Pablo mismo nag-sacrifice pa sa templo. Alam natin yan sa Acts chapter 21. At pinagtanggol niya talaga. At sa ating mga discussion ng mga nakaraan, merong 7 batas o law na nabanggit si Pablo sa kanyang libro na Book of Romans, ano. Ayon nga sa mga eksperto, ang Book of Romans daw ang theological book ni Pablo. Kung gusto natin maunawaan si Pablo, ay dapat maunawaan natin ang Book of Romans. Medyo mabigat ito, no? Pero hindi talaga siya ganun kabigat kung uunawain natin naaayon sa konteksto ng kanyang mga sinasabi. Unang-una, sa Book of Romans, merong 7 law. Nabanggit na natin ito, yung law of works, nasa Romans 3:27, law of faith, na kinontrast yun sa law of works and law of faith sa Romans 3:27. Tapos may law of mind, nasa Romans 7:23, na kalaban niya ang law of sin, Romans 7:23. Tapos may law of God, ang panlima, as Romans 7:25. Tapos law of spirit of life, Romans 8:2. Tsaka law of the Jews, na tinatawag din na oral law or Talmud, Romans 7:1. So 7. Nung sinabi niya na you're no longer under the law, sa 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 Book of Romans chapter 6, ang sinasabi niya rito, you're no longer under the law of sin. Hindi under the law of God, no?
you're no longer under the law of sin. Malinaw po na konteksto ang ano doon. Ano. Ngayon, marami natin, pinag-usapan natin itong mga law. Ano ba talaga ito? No? Ano itong mga law? Dito, ang law o batas, no, ay ito'y nahahati ito sa 613 commandments. No? Ang 613 commandments, andyan dyan yung nahahati din ito sa dalawa, yung positive commandment, yung mga do, at mga negative commandments, yung mga don't. So, do and don'ts, no? Yung mga do o yung mga dapat nating gawin, ito yung ang number nito is 248, no? 248 na siya rin ang numero ng ating mga buto. Yun ang number daw ng buto natin, ano? Tapos yung negative commandments naman, yung mga don't, ay 365. So parang yun naman ang number ng days natin, ano, yung araw, no? So kaya sabi ni Pablo, redeem for the days are evil, ano? So ngayon ang diferensya nito ng dalawa ng yung may mga tinatawag din yung mga eksperto natin na yung dalawang klaseng kasalanan, ano? Kasi merong sabi nga ni Apostol Juan, ano, sa 1 John 3:4, law at sin is transgression against the law. O ang kasalanan daw ay pagkakasala or ay pagkukontra or pagkakamali sa Torah, sa batas, no? Um, so ngayon, kaya meron tinatawag na law of commission and law of omission. So yung law of commission daw, nagkamit tayo ng kasalanan na yung hindi natin dapat gawin, ginawa natin. Yun yung kinontra natin yung mga don't. Halimbawa, sinabi niya, wag kang papatay. So don't yon. O sabi niya, wag kang gagawa ng ribulto. Don't yon. O wag kang makikipag-apid sa hindi mo asawa. Don't yon. Ano? So yun yung negative commandment. Wag daw natin gawin. Pag ginawa natin yon, nagkasala tayo sa law of yung ginawa natin, ano? Commission, law of commission, ginawa natin, ano? Ngayon yung law of omission naman, o sin of omission, yung hindi natin pinapagawa sa atin tapos hindi natin ginawa, no? Halimbawa, sinabi sa Ten Commandments, honor your father and your mother so that you will live long in the land. Tapos hindi natin ginawa. So law of omission yun, or sin of omission, no? Tapos kapag sinabi ng Panginoon, remember my Sabbath day and keep it holy. For 6 days you shall work. On the 7th day you shall rest. So law of ano yun, yung do yun, positive yun. Tapos hindi natin ginawa. So ito ay law of omission, no? Sin of omission. So kaya nagkasala tayo dahil hindi natin ginawa yung pinagagawa. O nagkasala tayo dahil ginawa natin yung hindi pinapagawa. Ngayon yung diferensya nitong dalawa, or hindi naman diferensya kundi yung ano yung parang in a way na para mas maintindihan natin. Ang mga don'ts o yung mga negative commandments, yung mga hindi dapat gawin, ito'y parang guardrail natin. Guardrail, ano? Na para hindi tayo mahulog. Mapunta sa kaliwa, mapunta sa kanan, straight lang, no? So diyan tayo. Pag tumawid tayo ron, trespassing. O kaya may trespasses tayo, no? So yun ang gag-guide sa atin na para hindi tayo mawala sa landas. Yung do naman, ito yung parang mga steps. Dito tayo aapak. Aapak tayo. So yun ang steps natin. Tapos ang ano rin, itong mga do, isinisimbolize din ito ng it's a light to our path. Parang ito yung dito tayo dadaan. Ito yung mga do. Ito yung dito tayo apak, yun ang ano, yun ang mga do, no? So, pero sa loob ng 613 commandments, marami din ang hindi pa applicable o hindi muna applicable kasi nga walang templo. Pero hindi ibig sabihin na buong law ay hindi na valid. Actually, marami rin ang valid. Yung iba hindi lang talaga natin magagawa kasi wala pang templo. Pag may templo na, dapat gagawin yon. Kasi sabi ng Panginoon, kung sino man daw ang nag-violate o ang kumontra o ang hindi sumunod sa pinakamaliit niyang commandment, tapos itinuro pa sa iba, siya'y tatawaging
pinaka siya uh, uh, shall be called least in the kingdom. So sa madaling salita, impyerno, no? Pero kung sino man daw ang sumusunod dito at sinasabi rin sa iba, he will be called great in the kingdom, no? So yun ang kaya dapat gagawin natin, tapos ituturo natin sa iba. So ito po yung gagawin natin, ano? Isa-isahin natin. Ano ba itong mga commandments, no? Para itong series natin, pag-uusapan natin ang mga commandments ng Panginoon, ano? So ito'y dinivide ito ng mga sages nung araw para mas mahimay natin ang mga commandments. Para nakanumero talaga siya na hindi tayo magkakamali. Para mas masusundan natin, no? Um, ito yung mga unang commandments, ano, patungkol sa Panginoon. Sabi sa unang commandment, dapat dapat alamin natin na ang Panginoon ay siya ay nag-exist o siya ay andiyan, no? Siya ay buhay. Exodus chapter 20 verse 2 and Deuteronomy 5 and 6. So anong ibig sabihin nito? Siyempre, mga hindi naniniwala na may Panginoon, may problema, no? Ayon nga sa Psalms chapter 14, sabi niya, the fool said in his heart, there is no God. No? So, um, so ang tawag ng Biblia sa mga hindi naniniwala sa Panginoon ay fool, no? So, medyo mabigat 'yon, ano? Tapos kapag naniniwala tayo na andiyan yung Panginoon, dapat sumusunod tayo sa Kanya. Kasi kung naniniwala tayo andiyan siya, pero hindi rin tayo sumusunod, parang rebellion yun. Alam mong andiyan siya, tapos hindi rin natin sinusunod, di ba? Yun ang isa, no? Pangalawa, wag daw tayong mag-isip na may iba pang Panginoon. So, dapat wala daw tayong ibang Panginoon. Sabi niya, thou shalt have no other gods before me. Nasa Ten Commandments yan, no? Yan yung una. Exodus chapter 20 verse 3, no? Yun ang kumbaga talagang yun ang yun ang unang-una. So, kasi pag hindi natin inisip ito, lahat ng iba parang baliwala na. Aanin mo yung mga ibang commandments kung hindi ka rin naniniwala sa Panginoon, di ba? Or aanin mo yung mga commandments kung may iba kang pinaniniwalaan na Diyos-Diyosan. So wala din. So pangatlo, wag daw natin siyang iba-blaspheme, no? Nasa Exodus 22, 27 to 28, sa Leviticus 24:16. Wag natin siyang iba-blaspheme, no? Yung babastusin natin ang pangalan niya or mababastos o mabababoy ang pangalan niya o ang kanyang pagiging Panginoon, no? Dahil talagang hindi niya ikatutuwa, no? Tapos ang pang-apat na commandment dapat purihin daw natin igalang natin ang pangalan ng Panginoon. Leviticus 22:32, no? Yun ang importante, no? Tapos ito isa pa sa mga ginagawa ng mga ibang tao, yung laging binabanggit ang Panginoon or isinasali sa alam ng Panginoon yan, mga ganon. So, dinadamay nilang Panginoon sa mga walang kakwenta-kwenta. Or, may mga tao naman na sobra naman, ang ginagawa nila, kahit anong nasa yung mga ordinaryong salitaan, kwentuhan, binabanggit nila ang pangalan ng Panginoon. Praise the Lord, ganon. So, nawawala na sa holiness, no? Yung pangalan niya. So kaya parang nabababoy, no? Kaya hindi dapat ginagawa 'yan, ano? So ito yung mga palatuntunan, no? So dito, no? Wag daw natin babastusin ang pangalan niya at alamin natin na ang Panginoon ay iisa, no? At ito ay hindi lang nag-iisa kundi united o nagkakaisa. Parang gano'n, ano?
yung ginamit kasi na word sa Hebrew ng one, katulad nung sa Shema, no? Sa Deuteronomy 6:4. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yun ang word na ginamit, Echad. Ngayon sa English, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So kaya yung iba, isa lang. Isa lang siya. Tama naman isa. Kaya lang, ang problema ng one tsaka isa ay hindi siya justified sa Hebrew na salita. Kasi ang nakalagay sa Hebrew, echad. Yung singular ay yakid. Dapat kung singular ang Panginoon, ibig sabihin nag-iisa lang siya, one person only. Dapat ang ginamit, yakid. So, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Yakid. Pagka ganun, wala nang kwentuhan. Kasi talagang iisa lang talaga yan. One. Talagang isa lang. No? Pero ang ginamit kasi echad. Yun ang naging ano ron. Kaya medyo um, doon ibinigay ng Panginoon ang kanyang revelation. Tsaka gusto ko rin ipaalam sa ating mga kapatiran, sa Hebrew, ang ginamit na kapag nagbabanggit sila ng mga Diyos-Diyosan, ang binabanggit ay yung mga gods, translation, ang tawag nila Elohim. So gods, Elohim. Pero pag nagre-refer sila sa God of Israel, Elohim din. Parang gods din. Pero actually, God lang tapos pag nagre-refer ang mga tao sa singular na leader o chief o Lord, no? Kasi nung araw ang Lord ay parang sir ngayon, no? So ang tawag nila sa pag ina-address nila yung leader o yung head of the family, Adon, no? Singular 'yon, meaning Lord, Adon. Pag Adonai, plural 'yon, Adonai, lords. Pero pag binabanggit ang pangalan ng Panginoon ng Israel, Adonai ang tawag sa kanya. So, Adonai Elohim, Lord God Almighty, Adonai Elohim, Lord God, no? So, plural ang um, ang binabanggit. Hindi yakid, hindi singular na Adon, na for Lord, at hindi rin yung El na God, no? Kundi Elohim ang gamit, gods. Pero God lang ang pag clear ng pag binanggit yung Adonai tsaka Elohim, pertaining yun sa true God of Israel. So Adonai Elohim, Lord God. Yan ang sa Tagalog, sa English, Um, so plural, or more on united rather than singular, no? So yun ang gusto kong i-emphasize, nasa Deuteronomy 6:4 yun. Ngayon, ang number 7, pang-pito na commandments sa Torah ay to love God. Deuteronomy 6:5, no? Ito yung nire-recite lagi natin sa, kung nakakapanood kayo ng Light of Messiah service, nire-recite lagi ito, yung tinatawag na Bia Habda, no? After ng Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tapos i-recite yung Bihabta. Yung kadugtong, verse 5. Bihabta et Adonai Elohecha. Ganon. So yun ang Ang ibig sabihin nun, to love the Lord your God. Kaya makikita natin, Bihabta et Adonai Elohecha. So ando dun yung Adonai, which means lords. Pero Lord lang talaga kasi pertaining yon sa God of Israel, no? So to love God. So paano ba natin mamahalin Panginoon, di ba? Feeling natin sa kanya, o sisimba tayo lagi. Okay din 'yon, no? O magbibigay tayo sa
Pero ang ano talaga, ang language of love ng Panginoon, sinabi na niya sa John 14:15, kung mahal ninyo ako, gagawin niyo ang aking mga utos. If you love me, keep my commandments. Yan ang sabi ng Panginoong Yeshua, no? So, binanggit din ito ni Apostol John sa 1 John chapter 5 verse 3. Sabi niya, and this is the love of God, if we love God and keep His commandments. Sorry. Um, 1 John 5:3, sabi niya ron, this is the love of God if we keep His commandments, for His commandments are not burdensome. So, sa Tagalog, ang sabi niya rito, ang pagmamahal sa Panginoon ay yung pagsunod sa kanyang mga kautusan. At ang kanyang mga kautusan ay hindi mahirap gawin. Hindi siya mabigat. No? Magaang siya. Kaya nga sabi ng Panginoon Yeshua, come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you. Sabi niya, for my burden is easy and my yoke is light. No? So magaang, kayang-kaya. Hindi siya mahirap. No? May burden din pero hindi mahirap. Kayang-kaya. No? So, to love God, isa sa mga utos yan. Pag hindi tayo, pero to love God is to keep His commandments. So, pag hindi tayo sumunod sa Kanyang commandments, we don't love Him. Yun ang unfortunate truth, no? Yun ang katotohanan na hindi maalis yun, no? So, mahalin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan. No? Ito nga yung tinatawag na language of love, ano? Kasi may mga pamamaraan tayo paano natin mamahalin ang kapwa natin, ano? At ginagawa natin ito base na rin sa kung ano yung gusto natin sa sarili natin. So, yung iba, ang ginagawa, they shower with blessings, mga regalo, ganun sila magpakita ng pagmamahal. Regalo, lahat. Talagang pera-pera, ganun. Yung iba naman, gusto yung kind words, maging mabait ka lang sa akin, sabihin mo ng maayos, laging lumanay, ganun ang pagmamahal. Yung iba naman, yapos ng yapos, hawak ng hawak. Yung iba naman, tumutulong, tulong lang ng tulong, trabaho lang ng trabaho. Ganun ang way ng pag-express nila ng pagmamahal. No? Pero ang Panginoon, may sarili rin siyang language of love. Ito yung gusto niya, sundin natin ang kanyang commandments. Hindi yung kung ano yung gusto natin gawin ay gagawin natin. No? So, yun ang language of love ng Panginoon. Sinabi na niya yun, if you love me, keep my commandments. No? Tapos, ang pangwalo, dapat daw katakutan natin siya ng merong respeto. Deuteronomy 6:13 at Deuteronomy 10:20. So, matakot tayo. No? Sa Ecclesiastes chapter 12, yung pinaka-ubod, ubod, buod, pinakabuod or summary or pinaka-conclusion ng sabi niya, may dalawang natin dapat gawin bilang tao. To fear God and to keep His commandments because this is the whole duty of man. No? So, katakutan natin ng Panginoon at sumunod tayo sa kanyang mga kautusan. Yun ang dalawang bagay na nire-require sa tao. Yung iba kasi wala nang takot sa Panginoon. Tingin nila sa Panginoon ay sobrang bait, sobrang pasensyoso, sobrang maunawain, sobrang mapagmahal, hindi nagagalit, hindi pwedeng magalit. Lagi na lang siyang nag-aantay, lagi na lang siyang umunawa, lagi na lang ganon. No? Pero pag binasa mo ang Bible, nagagalit din siya. Actually, talaga pag nagalit siya, kakaiba eh. One time, nagalit siya kay Nadab and Abihu, yung dalawang anak ni Aaron. Mga priest niya yan. May ginawa lang sila na hindi dapat gawin kasi hindi naman pinag-utos. Offering to God, offering to God, ay pinatay sila ng Panginoon. Patay agad. Wala nang sabi-sabi. Hindi nga nila alam kung anong tumama sa kanila. Patay. O ganun. Nangyari rin ito nung kay Moses. Pinalo niya yung bato. Imbis na kausapin. Oh.
Hindi namatay si Aaron. Patay agad si Aaron eh. Dahil dun eh. Tapos siya, hindi na rin siya nakapasok sa Land of Promise. In 40 days, after 40 days, patay din si Moses. So, ganun. Ano na yun, ha? Talagang paborito pa ng Panginoon yun. So, ganun. Nung sa temple, yung mga namimili at nagbebenta ng mga animals doon, pinagtatapon niya, pinagbabaliktad niya. Nagagalit po ang Panginoon. Wag tayong assuming nakakatakot magalit ng Panginoon. Kaya inuutusan tayo na matakot tayo sa Kanya. Wag yung petics, wag yung tingin lang natin maaabuso natin. Ano? Feeling natin ng Panginoon, pwede tayo umupo sa lap niya, lalaruin natin kanyang bigote. Hindi po ganun yun. Ano? Hindi nga makalapit yung mga anghel eh. Hindi makalapit sa Panginoon kasi mamamatay sila. Kaya ang mga anghel sa vision ni Isaiah, vision ni Ezekiel, vision ni John, naka-cover may anim na pakpak, dalawang pakpak naka-cover sa mata, yung dalawang pakpak naka-cover sa paa, tapos nakalutang sila, tapos lumilipad na in a distance. Kasi hindi sila pwedeng lumapit dun sa mamamatay sila. Wala pa mga kasalanan yun, ha? Walang bahid ng kasalanan, pero sa sobrang holiness ng Panginoon, hindi sila makalapit. Hanggang doon lang sila sa malayo-layo. Hindi nga nila makita yung mukha eh. Ang korte lang ng katawan. Nakikita nila kamay, nakikita nila kaupo, nakikita nila paa, pero hindi nila makita yung mukha. No? Nakita din ni Moses nakatalikod. No? So, ganun ang Panginoon. So, dapat natin siyang katakutan. Hindi naman yung takot na parang multo o parang papatayin tayo. Hindi naman ganon. Yung takot na may respeto. So, ganun Yung tipong hindi natin babastusin, hindi natin siya iti-take advantage, hindi natin siya babaliwalain Dapat may takot. Yan ang utos So, nasa Deuteronomy 6:13 saka chapter 10 verse 20. Tapos, sabi dito sa Deuteronomy 6:16, yung pang-siyam na commandments, wag daw natin susubukan ng Panginoon, wag natin siyang susubukan. Thou shalt not put the Lord to the test. Wag natin siyang sabi nga ng Panginoon kay Satan it is written, thou shalt not put your Lord your God to the test. Wag daw natin siyang susubukan. Kasi baka may kalalagyan tayo. Matakot tayo. Takot tayo. Wag natin siyang gaganunin. Kasi pag siya nagalit, pag siya nainis, baka kahit hindi pa natin maging oras na natin. So, wag po natin gagawin yun. So, minsan overconfident Akala natin everything is fine. Pero pag nagalit sa atin ng Panginoon, God forbid, may kalalagyan tayo. Wag natin pong gagawin yan. Ang pang-sampo ay gayahin daw natin ang kanyang kabutihan at ang tamang pamamaraan. No? Nandoon din po yan sa 1 John chapter 2 verse 5 I think na kung sabi ni John doon, kung kilala natin siya o kiniklaim natin na kilala natin siya, dapat daw gawin natin yung ginagawa niya. No? We should walk in the manner as he walked. O lumakad tayo ayon sa kanyang paglalakad. Ang Panginoon pumunta rito sa mundo, Panginoong Yeshua, upang siya ay sumunod sa utos ng kanyang ama, na ating ama. At siya ay ginawa niya lahat ng Torah. Wala siyang na-miss, no? Kaya nga perfect siya. So, gayahin daw natin. Yung iba naman, yung argumento ng iba, ginawa na niya, hindi na natin kailangan gawin. O di lahat pala dapat ligtas kasi lahat naman hindi nagawa. O di ba? So yun ang problema, no? Huwag po natin pakinggan ang mga maling katuruan. So para rin sa ating benepisyo, no? Kasi baka kung saan pulutin yung mga hindi
sumusunod sa kanyang kautusan, no? So, yan yung 10, ano? Yan yung first 10 about God. So, kung ginagawa po natin to, naka, nakasunod na kagad tayo ng 10. Actually, interconnected siya eh. Kapag alam mo na ang Panginoon ay nag-exist at hindi ka naniniwala sa ibang Diyos-Diyosan, hindi mo binablaspheme ang kanyang pangalan at baka ginagalang mo ito at hindi mo binababoy pangalan niya. At alam natin na siya ay uh, echad. Siya ay may plurality o tawag doon united. Yun ang ano. Ang gusto ko pong emphasize yung word na echad. Yung one page ng libro, for example, ito, no, isang page, ito po, no, isang page. Ito po ay yakid, no? Yeah, ito po ay yakid. Pero pag sama-sama sila, ekhad ang tawag diyan, ano? Pero isang libro lang, ekhad, no? So, ang Panginoon ganun din. Ang Ama at ang Anak ay iisa. Pero ekhad ang ginamit na word. Kaya ang tawag sa kanila Adonai, hindi Adon. Ang tawag sa kanila Elohim, no? So, yun yun, no? Ngayon, yan yung tapos mahalin daw natin Panginoon, matakot tayo sa kanya na ginagalang natin siya, huwag natin siya susubukan, at susundin natin ang kanyang ginawa. Yun lang, lahat na yun, nakasampu na kagad tayong commandments na nagawa. Sa parang isang packet lang yun eh. Kaya pag may ginawa kang isa, ginawa mo na lahat pag sinunod mo. Pero pag may brinay ka na isa, lawbreaker ka, sabi ni James. Lahat yun. Ang hindi mo hindi lang po sa ginawa mo, kundi kinontra mo. Yung parang kinontra mo yun, hindi na valid yung commandments na yun. Tapos itinuro mo pa sa iba. Ay, tapos na. Yun, may kalalagyan. Ano? So, ang pang-11 na law is to honor the old and the wise. Igalang daw natin o irespeto o bigyan ng honor ang mga matatanda at ang mga marunong, mga wise, no? Leviticus 19:32. Kapag kadalasan ang isang matanda, may dala-dala siyang wisdom. Kasi marami siyang experience na natutunan na ito'y nagbibigay sa kanya ng wisdom, no? Mga pagkakamali nung araw na natatandaan niya at hindi na niya ginagawa, no? Natutunan na niya. Okay? Tapos, isa sa mga commandments, Deuteronomy 6:7, dapat daw ituro ang Torah. Matutunan ng Torah at ituro ito. So, actually, ito yung nasa Bihabda, yung second greatest commandment. Kasi alam lang natin na first and greatest commandment, alam lang natin is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. No? Pero may kadugtong po yun. Kasama yun. To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children and speak of them when you sit in your house, when you walk away, when you retire, when you rise. So, ito dapat tinuturo daw natin ang Torah. Tutunan natin at ituturo. Kasi paano may tuturo kung di mo naman natutunan, no? Tapos, sa Deuteronomy 10:20, sabi dito, dapat daw kumapit tayo, sumama tayo dun sa mga nakakakilala sa Panginoon. So ito ibig sabihin, dapat nagko-congregate tayo, no? Yun ang nagko-congregate tayo on His appointed time, hindi yung kung kailan lang natin gusto, no? Pero kung gusto ng iba na mag-meet ng kung anong araw, okay lang yon. Pero basta wag kakalimutan yung araw na pinapupunta tayo ng Panginoon, which is yung Shabbat, no? At ang mga kapistahan na taunang kapistahan, no? So yan ang mga kailangan. Ang pang number 13, yun nga, sumama dun sa mga nakakilala sa kanya. Sa number 14, wag daw natin dadagdagan ang mga commandments ng Panginoon. Deuteronomy 13:1.
not to add the commandments of the Torah. So yung iba, dinadagdagan, through traditions, which is wrong. Yung iba naman, dinadagdagan through false teachings. No? So, ang Panginoon, siya ang nagbibigay sa atin ng kung anong kailangan natin. So, huwag na nating ipilit ang something na doesn't work. No? So, um, kailangan wag natin dagdagan ang mga commandments. Kaya ang mga parsha, inaano yan ang binibilang talaga ang letters, binibilang letters kung ilan ng ilan ito pati sa nakaposition kasi chine-check nila para hindi magkamali, no? At kapag nagdagdag ka kasi ng isang letra sa Hebrew, nag-iiba na ang salita, no? Nag-iiba na. Tapos, number 15, not to take away commandments of the Torah, Deuteronomy 13:1. So pareho din actually, parang opposite lang siya. Yung isa, wag dagdagan, yung isa, wag bawasan. So bawal ang dagdag bawas. Nabanggit din ito sa Revelation, chapter 22. Sabi ni John doon, kung sino man ang magbabawas dito, babawasan din yung kanyang kanyang inheritance, no? At kapag dinagdagan, ay dadagdagan din yung punishment sa kanya. So yan medyo bigat ng konti, no? Tapos number 16, dapat daw ay magsulat tayo ng Torah para sa ating sarili. Deuteronomy 31:19. So isusulat natin, handwritten. Yung Torah lang, hindi yung buong Bible. Unless na gusto mo yung buong Bible, then pero ang requirement lamang ay ang yung Torah, no? So Deuteronomy 31:19. So, yan ang mga natin. Ngayon, ang pang number 17, mga signs and symbols, dapat daw tuliin yung mga lalaki. No? Genesis 17:12 sa Leviticus 12:3. No? Tapos kailangan merong tsit-tsit sa mga dulo ng damit. Numbers chapter 15, verse 38. Tapos, to bind God's word on the head, ilalagay daw natin dito, no? Kaya yung iba merong, mga Hudyo, merong phylacteries dito sa noo, no? Okay din yon, no? Pero actually, merong sinasabi ang Panginoon, dapat i-bind natin yung word sa head. Ibig sabihin, i-memorize natin. Yun ang ibig sabihin, no? Tapos sa Deuteronomy 6:8, yung kadugtong, i-bind daw natin yung kanyang salita sa ating arm. Yung iba naman yung kasama ng phylacteries meron dito, no? Pero ang ibig sabihin nun, dala-dala natin yung Bible. Naka-bind lagi sa atin yan, ang scroll of Torah, no? So naka-memorize, dala-dala pa natin. Yun ang ibig sabihin talaga nun, no? So again, nasa first and greatest commandments ito, yun yung and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might, and have these words which I command you this day be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and speak of them, and you shall, when you sit in your house, when you walk by the way, or when you retire, and when you rise, and you shall bind them for a sign upon your hands, and let them be frontlets between your eyes. So ibig sabihin, laging sa natin, binabasa natin or minimemorize natin. So, yung Hebrew word kasi na ginamit, it means either it's in front of you or actually in your head. No? So, yun. No? Tapos, magkaroon daw tayo ng misusa sa ating doorpost. No? And upon our gates. So, may misusa dapat tayo. So yan yung mesusa, yan yung nakalagay sa pinto, no? So, para maalala natin. Ang commandments sa Panginoon hindi lang po symbolism, hindi lang po figure of speech, kundi ito po ay literal din, no? So gagawin natin. So iyan po naka 16 tayo ngayon, sa 613. So naka 16 tayo, so mababang series ito.
as we go along, mas mabibilis yun kasi maraming mga hindi na applicable. Pero it's worth na madaanan natin lahat para familiar tayo. So, at dito po tayo magtatapos at tayo po ay manalangin. Manamin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-discuss ng inyong Torah, especially ang inyong mga kautusan. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita upang ito po ay maisapuso at maisabuhay ng bawat isa na nakapakinig at makakapakinig nito. Muli Panginoon, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom mga kapatid.